Good morning guys, good morning, good morning, good morning. Good morning sa ating lahat. Lalong-lalo na sa mga nasa Pilipinas, sa mga kababayan nating OFW, sa mga dako ng mundo. Magandang umaga sa inyo lahat. Guys, ako nga pala si Imi, first timer OFW dito sa New Zealand. For today's video guys, sasagutin ko lang yung may mga kababayan kasi tayong mga nagtatanong kung paano daw ako nakapunta dito sa New Zealand, ano daw ang aking agency. So guys, ang sagot ko naman doon ay nag-apply ako guys online, mga online lang ako nag-apply. Nagtitingin lang ako ng mga legit na mga agency sa Pilipinas, tapos nagpasa ako ng resume. Ang dami kong pinasahan guys na mga agency sa Pilipinas, kasi sabi ng karamihan nating mga kababayan, kasi base din sa kanilang experience din, mahirap talaga mag-abroad, lalo pa pag parting Europe, lalo pa pag first time ka. Yun ang sabi ng karamihan, mahirap daw talaga, lalo pa pag first timer ka tapos wala ka pang experience. So nagtry talaga ako kasi nagpasa ng mga resume. Pati sa Middle East nagpasa din ako. Ang dami kong pinasahang agency pa Middle East. May mga tumatanggap, kaso nga lang ang sahod ay medyo mababa. Medyo mababa ang sahod, lalo pa pag first timer ka pa Middle East, kaya hindi ko ginrab yung opportunity na yun. Nagbakasakali lang ako guys na baka sakaling makapunta dito sa New Zealand. Pero ito ako ngayon, nakapunta nga dito bilang isang first timer. Isa akong machine operator guys. Pag machine operator kasi dito guys, hindi lang machine ang ino-operate mo. Pag machine, walang specific na unit kang as long as kaya mong mag-drive. Nagda-drive ako dito ng red stacker, pang container, tapos forklift 9 tons, 11 tons, tapos 1 tons na forklift. Tapos yan yung mga ino-operate ko dito guys sa New Zealand. Ito nga pala ko guys, ito ang aking company, ISO. Ito yung nag-hire sa akin mula sa Pilipinas. Ito sila ang sa akin. Napakaswerte ko din kasi nakapunta ako dito. Ang ginawa ko lang guys, nagpasa sa mga agency, pero siguraduhin nyo guys, pag nagpapasa kayo yung mga legit na agency, tingnan nyo sa POAA, sa www.poaa, nandun nakalista lahat ng mga legit na agency. Pero may alam ako mga agency kasi na yung mga nagpapalis pa New Zealand. Ang ginawa ko guys, nagpasa ako ng resume dito sa Louis International. Yan yung agency ko guys, Louis International. Yan yung agency ko na pinasahan. Tapos kasi ang nangyayari kasi, ang proseso daw doon kasi, pinasa ko kay agency yung papel ko, tapos pinasa nila ngayon dun sa employer dito sa New Zealand. Tapos yung mga employer dito sa New Zealand, sila yung magsiselect ng mga applicant para sa interview, para sa final interview. Pupunta sila ng Pilipinas, tapos doon nila interviewin. Guys, kami almost 500 data kami na nag-apply, tapos ang nasilik lahat lang kami, 24 lang kami ngayon. Kami ang first time na Pilipino dito sa company to, sa ISO Limited. Kami yung pinakauna ng Filipino Worker Support sa peer kasi kami na peer kami na assign. Yun lang ginagawa ko guys. Nagpasa hanggang sa may agency na feedback na katulad ng sa Louis. Nag-reply sila sa akin na ganito, na-select daw ako ng employer, kailangan kong maghandaan yung interview nyon. Guys, alam niyo guys, sa totoo lang, ang English ko guys ay hindi talaga ako magaling mag-English. Lang talaga, kung sa basic lang na English, nasa baba pa ako ng basic na English. Pero nakakaintindi naman ako kahit papaano. Pero yung pagsasalita talaga ng English,
medyo ano ako, medyo mahina ako, pero nandito ako ngayon kahit na nag-struggle kasi dito talaga meron talaga language barrier lalo pagdating sa trabaho, pero kinakaya din naman. Kaya sa mga gustong, sa mga kabayan natin mga nangarap na makapunta ng iba't ibang panig ng Europa o dito man sa New Zealand, guys, sipagan nyo lang talaga. Maghanda lang kayo ihanda nyo lang yung resume nyo, tapos magtingin lang kayo sa mga online, mag-submit lang kayo ng mag-submit, magpasa lang kayo ng magpasa. Huwag kayong sumuko, guys. Tapos pag may interview, patusin nyo, i-grab nyo, mag-leave kayo sa trabaho nyo o lumiban mo sa trabaho nyo, kasi ang pagkakataon kasi guys, bibihira lang. Hindi kasi lahat ng opportunity ay nandyan. Kaya pag merong opportunity, i-grab ninyo. Maganda man o hindi ang resulta, at least nasabi nyo sa sarili nyo na sinubukan nyo yung opportunity na yun. Ganun ang mindset ko ganun ang mindset ko talaga, guys. Kaya dati nung sa interview, lumiban talaga ako sa trabaho. Nag-absent ako sa trabaho kahit na mapagalitan ako pagkabalik na trabaho. Nag-absent ako para sa trade test, pumuntang Pampanga. Tapos pagdating may interview pa ulit pa sa agency, tapos may final interview. Yun, sunod-sunod din siya, guys, hanggang sa nag-medical na, tas hanggang sa nasilik na talaga. Hanggang sa nasilik na hired na. Guys, ang mga alam ko na legit na agency na nagpapalis dito sa New Zealand, ito lang guys, ano lang ha, disclaimer lang, kasi ito lang ay sa mga alam ko lang na mga agency, kasi madami na din akong mga kababayan dito na nakakausap, yung mga bagong dating dito din na-assign sa Tauranga sa Bay of Plenty, na isang September Star yan, isa yan. Tapos Yangwa, guys, i-follow nyo sila sa Facebook page nila. Doon kayo magtitingin ng mga hiring, kasi nagpo-post sila ng mga hiring. Katulad sa Luis, guys, nagpo-post sila ng hiring. I-follow nyo yung Facebook page nila, guys. Ano sila ng mga hiring doon, nagpo-post sila ng mga hiring. Doon sa mga interesadong mag-abroad, sipagan nyo lang talaga ang pag-a-apply, guys. Yung talaga ang susi talaga, sipagan yung pag-a-apply. Kasi nung na-hired kasi ako, guys, dito pa New Zealand, wala akong ginastos. Wala akong ginastos na placement fee, kasi ang New Zealand kasi ito yung bansang isa to sa bansang walang placement fee. Kaya hindi mo kailangan magkaroon ng placement fee. Ang ano mo lang yung pamasahe papunta sa agency, pag lakad-lakad sa mga papilis, sa mga trade test, katulad mga ganon. Pero guys, make sure na pag nag-apply kayo ng ganito, yung pa abroad, siguraduhin yung kumpleto talaga kayo ng requirements, kasi kung sakaling tsaka pa lang kayo magre-requirements pag na-hired na kayo, guys, mag-aalangan talaga kayo sa oras. Meron akong nakasabayan talaga na taga Maribilis yun. Tsaka lang siya nag-asikaso ng mga requirements, guys, tapos na-hired na siya. Forklift operator din yun, forklift, na-hired na siya. Tapos ito ngayon, kasi nga hindi naman porket na-hired ka na okay na, may mga deadline din sila ang sinusunod na kailangan mo makaalis sa ganitong buwan. Yung pag-asikaso ng papilis, guys, hindi ganun kadali sa Pilipinas. Kumakain talaga yun ng araw talaga. Kaya ito ang payo ko sa mga nag-a-apply dyan, siguraduhin talagang kompleto na yung mga requirements. Alam naman natin yung mga requirements natin, passport natin, PSA, yung mga ganung ano lang, may mga basic lang, mga ano lang, kasi pinaka-importante talaga passport naman eh. Tapos yun, naano na siya, guys, yung isang kasamahan, naano siya, parang nag-close na yung deadline, hindi siya umabot sa deadline, hindi siya nakasama sa paglipad, kasi nga hindi siya kompleto pa ng requirements, kulang-kulang siya ng requirements. Yun isang problema. Guys, huwag nyo kalimutan i-like yung mga Facebook page nila, guys, para updated kayo sa mga pinopost nilang mga job hiring. Yung Luis International,
Yangwa Incorporated. Tapos September Star. Yan sila guys. Yan yung alam ko na legit talaga na nagpapaalis ng worker pa New Zealand. Yan talaga sila. Guys, pero madaming agency guys na nagpapaalis pa New Zealand. Madami. Yun lang yung sa alam ko na nagpapaalis sa mga nakakausap ko din dito. Kaya sipagan nyo lang talaga guys ang pag kadating naman dito, ang company naman ang wala na kami pinupuno problema. Kasi bilang isang first timer, siyempre kinakabahan ako kasi anong bansa yung pupuntahan, sinong doon pagkadating. Ganun mga kasi siyempre first timer, wala pa akong idea kung ano ba ang kalakaran sa abroad. Tulad ng ganun. Pero pagdating pala dito guys sa New Zealand, yung company ang nag-handle lahat. Sila ang nag-ano ng bahay. Guys, lang guys ha. Walang free dito sa New Zealand guys lahat. Ang yung binibigay ni company, lang yun, yung pagkadating mo dito sa New Zealand, parang sila ang sumasalo muna sa inyo habang wala pa kayong trabaho. Sila nagbibigay ng accommodation ninyo. Tapos siyempre yung pera hindi naman kaano yun kasi hindi naman nila anuhin yun, yung accommodation talaga. Siyempre lahat naman bago umalis may mga pocket money. May mga pocket money. Yun talaga ang magagastos. Pero dito kasi sa New Zealand guys, ang labanan nila to guys, per oras ang trabaho. Per ora. Yun yung isa kaanuhan dito. Hindi naman sa guys, pero napakalaki talaga ng dito yung sinasahod ko sa Pilipinas, halos times 4 times 5 dito sa New Zealand ang kinsinas. Kasi kami dito sa New Zealand guys, sa amin sa company namin, fortnight ang sahuran. Buksan fortnight isang kinsinas. Tapos meron kasi yung iba ng mga kababayan na nakakausap din namin, sila mga lingguhan. Ganyan ang lingguhan at saka kinsinas ang dito. Ang labanan ng sahod. Guys, walang free dito guys kahit na katulad sa yung iba kong kasi mga kasamahan galing Middle East, kinukumpara nila minsan yung Middle East na free sila, free pagkain. Dito kasi sa New Zealand guys, walang free dito guys. Bahay, kuryente, tubig, internet, sasakyan. Kasi dito guys, pag wala kang sasakyan, ito real talk to guys, ito talaga, pag wala kang sasakyan dito sa New Zealand guys, ikaw ang mahihirapan sa pagpasok sa trabaho. Depende na lang kung saan ka ma-assign. Kasi katulad sa amin, nasa port kami. Ang pasok namin ay alas 2 ng madaling araw, kaya napakalamig sa madaling araw guys dito. Napakalamig, kaya noong mga unang linggo nagbabike kami. Hindi namin kinakaya kasi sobrang lamig talaga. Maraming nagsasabi na kaya daw nila ang lamig, siguro sa mga sanay na i-press. Kami kasi ako kasi patulad sa akin, first timer pa. Kaya medyo hirap ako mag-adjust. Pero kumuha talaga kami ng sasakyan kasi pag gumamit kayo ng public transport dito guys, ang bus nila dito merong specific na oras na alis, hihinto niya ng kalahating oras. Hihinto ulit dun sa kabilang bus station. Biruin nyo guys, yung bus mula dito sa Tauranga papuntang Auckland, yung kasamahan ko nagbiyahe sila nung nakaraan doon. Habang kinukuha niya kanyang sasakyan pa Auckland, 8 hours silang nagbiyahe. 8 hours mula dito sa Tauranga, mula dito sa area na to, tapos papuntang Auckland. Pero kung magsasakyan ka guys, lang yun, 2 oras lang mahigit. Ganun kalupit ang nila dito, ang public transport. Kaya halos lahat ng mga worker dito may sari-sariling sasakyan talaga. Isa din guys, yung pinaka requirements talaga nila dito guys, license talaga. Lahat ng dito, carpenter ka man, mason ka man, machine operator ka man, crane ka man, basta ang isang pinaka nila talaga dito guys, license ang pinaka isang requirement nila dito. Kasi sa pagda-drive.
Yung talagang pinaka isa-isang nare-required nila. Meron nga kami nakakausap na mga carpenter yon galing Pilipinas. Pilit sila kumukuha ng sasakyan dito para may magamit talaga sila ng mga service. Guys, meron nga padala akong isang alam na agency na, pero pa Czech Republic naman yun. Doon din guys, isa din, nakapasa din ako doon guys sa agency na yun. Kaso nga lang, yun nga ang offer, medyo hindi katulad dito talaga sa ano. Pero sa mga gustong pumunta sa bansang yun, guys, ito guys yung agency na Gripcar agency pa Czech Republic naman yan guys. Gripcar agency yan, pa Czech Republic ang ano niyan guys. Nag-hire din yan guys. Ang karamihang hinahire niyan, mga Pilipino talaga ang mga hinahire niyan. Kasi nga masisipag talaga ang Pilipino ng mga ano. Kaya guys, subukan niyo din yung mag-apply diyan sa mga aspirant natin diyan, mga mag-apply guys. Sipag at tiyaga lang talaga guys para makaalis, maumpisahan yung mga pangarap. Kasi ako kahit na ako dati, nangarap talaga ako dati na maka-abroad, ma-experience ko yung abroad. Kahit sa Middle East lang, batin ganyan. Pero madami nagsasabi na, yung mga narinig ko yung sa mga galing doon din ng Middle East na meron din namang magandang napuntahan company, meron din ibang hindi magandang karanasan doon. Kaya hindi lahat ng nagpunta ng Middle East ay sinuwerte. Yung iba umuwi agad. Pero dito sa New Zealand, iba kasi ang ano nila dito. Iba ang pamamaraan nila dito. Per ora ang labanan. Ano nga pala guys, ang pinaka minimum dito guys sa mga skilled worker ay ito guys sa experience. Sa akin lang to sa experience. Hindi ko alam kasi sa iba kung ano ang sahod nila ano. Sa akin guys, sa amin dito sa company namin 28 per hour kami. 28 per hour, tapos 12 oras yung trabaho. 28 per hour. Pero hindi kami laging may trabaho guys, kasi pag may barko may trabaho, pag walang barko walang trabaho. Ganun ang kalakaran namin sa PR. Ano kasi kami sa Kiwiprot, kasi ako sa Kiwiprot, tapos sa lag. Yun yung ano namin dito. Yung kontrata namin dito, 3 years ang kontrata namin dito sa company namin 3 years. Madami din namang ano, sa experience ko din dito bilang isang baguhan. Masaya na malungkot kasi nga nakapunta ka dito kapag trabaho, kasahod ka ng maayos. Malungkot kasi nga malayo sa pamilya. Ganito pala ang pakiramdam guys ng first timer. Ngayon ko lang talaga ito nararamdaman. Ibang gusto mong yakapin ng pamilya mo, chikiting mo, kaya malayo. Kailangan talagang magtiis, magsakripisyo para sa kinabukasan nila. Yan talaga isang pangarap, yan talaga isang pinapangarap ko sa buhay. Kaya alam ko sa mga nag-a-apply dyan, sa mga inspiring applicants dyan guys, sipag at tiyaga. Wag sumuko. Tuloy lang ang laban hanggang sa darating din yung time na para sa inyo. Kaya go lang ng go. Basta yun yung alam ko ng mga agency guys, yung Louis International, Yanghua, September Star, tsaka yung Gripcar na pa Czech Republic. Legit din yan guys, yung Gripcar na yan. Legit din yan. Nag-apply din ako dyan, na-hire din ako dyan. Parang ang offer nila sa akin kasi medyo mababa, kasi halos nagkasabay kasi ang New Zealand tsaka pa Czech Republic na ano ko, halos nagkasabay. Tapos yung timbang ko na mas ano ang susubukan ko ang New Zealand. Yeah. Dito ako napunta. Kaya malaking salamat ko din talaga sa Panginoon na sa pag-apply ko, nandiyan siya lagi nakagabay sa mga pamilyang tumulong. Pero sa mga tropa dyan na gustong
apply kasi dito guys, pag nandito ka na sa New Zealand, ang daming ano nila dito, ang daming hiring, yung C3 Limited C3 Limited, pagkakaalam ko nagpunta sila ng Pilipinas para mag-hire ng mga crane operator. Ngayon hiring sila ng forklift, digger, tapos gantry, tawag doon na forklift, digger, crane operator. Yun yung mga hiring. Tsaka backhoe, digger isa lang naman yun Tsaka driver ng trailer. Yung C3 company guys, isa din yan sa malaking company. Kasi ito kasing company namin, itong ISO, isa to sa pinakamalaking kumpanya dito sa Tauranga. Kaya swerte kami, mas swerte lang talaga kami kasi dito kami napunta sa company to. Maganda din naman dito kasi sa amin kasi kami, fixed rate kami dito sa company namin, fixed rate. Hindi ko na sasabihin yung sahod, pero yun talaga guys, napaka-alwan ng medyo makakaano ko talaga. May realize mo talaga yung sahod mo na napakalaki ng diferensya kaysa dun sa Pilipinas na 12 ka nagtatrabaho doon, halos hindi ka pa magdi-day-off. Dito kasi pag may barko, may trabaho kami, pag wala din kami nagtatrabaho. Minsan sa isang linggo, isang araw lang kami pumapasok, 2 araw. Ganun, kasi meron silang, tapos pag may barko naman, sunod-sunod yung pasok. Hanggang 4 na araw lang yan guys. Pagdating ng pang 5 araw, papahingahin ka talaga ng company. Tapos kinabukasan na ulit papapasukin, tapos day off muna. Ang day off nila dito 2 araw. 2 araw, tapos may day off pa kami dito na 4 na araw. Ganun ang kalakaran nila to sa pier guys. Sila meron silang anti-fatigue rules. Yung nila, yung management nila, diba, napakaganda ng pamamahala. Kaya life balance talaga sila dito guys. Hindi sila katulad ng na workaholic, trabaho, hindi sila dito. May balance talaga sa trabaho at sa pamilya nila. Kaya kami karamihan mga Pilipino nakikita-kita kami sa mount. Sa mount kami nakikita-kita. Yung mount na yan guys, yung likod na yan, pangawilan yan guys Kaya diyan kami halos nagkita-kita lahat ng mga Pilipino. Diyan kami nangangawil pag yung walang pasok, lalo pag walang pasok. Diyan kami nagkikita-kita. Shoutout nga pala kay Norjon Alcoberes, tsaka kay Albrin bro. Sipagan mo lang talaga bro ang pag-apply bro. Shoutout kay Tikarol, kay Sanu, kay Anggi, kay Mamha, kay Aileen. Shoutout sa inyo. So maraming salamat sa pag-share ng ating video. Guys, sana makatulong sa inyo tong video to sa mga gustong mag-apply diyan, sa mga nangangarap din na makapag-abroad. Sana makuhanan niyo to kahit kunting impormasyon tong video to. At sana guys, subaybayan niyo po ko sa mga darating kong video. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng aking video. Amy Mix TV, maraming salamat. Kung bago pa lang kayo sa channel na to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Guys, pindutin nyo na din yung bell button sa baba para updated kayo sa mga video nating ina-upload. Maraming shoutout nga pala kay Jerry Ramos. Shoutout sa iyo boss, sa mga kababayan natin dyan sa mga sulok ng mundo. Shoutout sa inyo. Shoutout nga pala kay Jeremy sa Hamilton. Shoutout sa iyo. Shoutout sa iyo bro. Guys, sa mga ito lang guys, sa mga ito ulitin ko ulit guys, yung mga agency, Louis International, Yangwa, September Star, tsaka Gripcar. Yung Gripcar Limited guys, yan yung subukan nyo din yan guys. Napaka talaga yan, demand yan sila guys, lalo pa sa mga skilled, demand yan sila. So guys, hanggang dito na lang muna yung video natin guys, at maraming salamat. Sana nakapagbigay ng video to sa mga aspirant applicants natin dyan, kahit makapulot ng idea. Maraming salamat guys. Sa sahod guys, sa sunod na lang siguro yan, sahod reveal lang yan sa mga nagtatanong.
Guys, yan yung mga dahilan guys. Ayun yan guys kung bakit ako nakapunta dito sa New Zealand. Sipag at tiyagaan lang at saka paniniwala sa Diyos guys. Laging papagabay sa Kanya. Kasi hindi dahil sa Kanya hindi din makakarating dito. Maraming salamat sa lahat. Thank you so much guys. See you on my next vlog. God bless you all.